Okay, para sa ito po yung recent post ni Attorney Glenn Chong, As you can see dito sa kanyang affidavit, hindi po biro, hindi po siya nagbibiro dito kasi meron naman siyang sinumpaang affidavit, ayan po. At yan po ay submitted po yan. Hindi po siya yung basta yung sinasabi ng mga trolls na ngak-ngak lang siya ng ngak-ngak. Hindi po. Hindi siya nagsasalita na walang ginagawang action. Yan po ang unang katibayan natin. Meron siyang mahabang affidavit, recently, ito, 43 minutes, meron siyang post and pertaining to, nakarekta kay George Garcia. Sabi niya, George Garcia, ayan, is utterly mistaken in allowing Smartmatic to bid in the 2025 general elections. At matatandaan na, ilan ba yung sinabi ni Atty. Glenn Chong? 20 billion US dollars? Grabe, laking pera yun, on the credibility, elections are judged based on the credibility of the entire electoral process. An election system provider mired in serious federal offenses of bribery, pinaka number 1 yan. Money laundering, which is yung topic ni Atty. Glenn Chong a while ago, and conspiracy does not inspire belief in the election. Alam nyo yung tipong pumila ka, ang daming pumila para magparehistro. Ang daming pipila para bumoto. Tapos, manipulated by some sort of computer na kaya naman nilang i-manipula. Diba? So, sayang yung pagod natin dito. Sabi nila, exercise the right to suffrage, the right to vote, pero tinanggalan na tayo ng karapatan. Di ba? Ayan, so mapunta nga tayo doon sa kanyang live kanina. Pakinggan natin ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Very revealing kasi ito Sa ating po mga kababayan dito sa Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat. May malaking balita po na lumabas ngayon. Kinasuhan na po ng United States government si dating COMELEC Chairman Andres Bautista at top executives ng walang iba kundi si Smartmatic. Dahil sa panunuhol related to the 2016 presidential elections, general elections, na nahantong sa money laundering at conspiracy. So ang balitang ito ay lumabas sa Rappler. And isalin ko po sa wikang Tagalog for everyone to understand. And then komentuhan ko po. Kung kulang po yung information, idadagdag ko po based on my knowledge. So ito po yung balita. Kinasuhan ng United States government ang dating chairman ng COMELEC na si Andres Bautista for money laundering and conspiracy. Dahil sa pagbulgar ng kanyang asawa na may tagong yaman siya na mahigit 1 bilyong piso. Wow. 17.57 million United States dollars. Ang mga transaksyon na to ay may kinalaman sa presidential elections noong 2016. Ang nagsampa po ng kaso, mga kababayan, ay ang Homeland Security Investigations na bahagi po ng Department of Homeland Security ng United States Government. At isinampa po ang kaso kay Bautista at top executives ng Smartmatic sa United States District Court in the Southern District of Florida noong nakaraang September 19. Itong September 19 lang. Grabe, no? So, sinampa po itong kaso sa kanya. At lumabas po ito sa balita. So, ayon sa complaint, nakatanggap si Bautista ng bribe money or suhol mula sa top executives ng hindi pinangalan ng Paul Technology Company and its subsidiaries. In exchange, kapalit ng assistance sa kanilang bid para makakuha ng multimilyong dolyar na election contracts noong 2016. So hindi pinangalanan, pero papangalanan ko si Smartmatic yan. Top executives ng Smartmatic. Kung bakit, please hold on. Ayon sa affidavit ng mga investigador, ang top executives ay naglaunder ng pera sa mga US accounts at gumamit ng iba-ibang overseas bank accounts
ng kumpanyang nakabase sa Taiwan, vendor ng Smartmatic. Ito yung tagagawa ng makina para sa Smartmatic. Ginamit pa nila. Hindi lang nakontento si Smartmatic na mag-launder ng pera through US accounts sa kanila, ginamit pa nila yung overseas bank accounts ng Taiwan-based vendor nila. Pangalanan ko yan mamaya kasi hindi pinangalanan sa report. So para mabuo po yung pagkaintindi po ninyo sa lahat, pangalanan ko itong kumpanya na to. To operationalize the bribery scheme. Imagine, mga kababayan, they go the length na gumamit ng kanilang US accounts sa Smartmatic at yung various overseas bank accounts ng kumpanya na nakabase sa Taiwan na tagagawa ng kanilang VCM. Para ma-operationalize yung bribery scheme na ang end receiver ay si Andres Bautista ayon sa complaint. Ang contract na hinahabol ni Smartmatic dito, mga kababayan, ay nagkakahalaga ng 199 million US dollars lang naman. 199 million US dollars, mahigit 10 bilyong piso yan. So, kasama dyan ang pag-arkila ng 90,000 vote counting machines. At ayan na si Andres Bautista sa pag-transmit ng resulta. Wala nang iba. Hindi nga pinangalanan, mga kababayan, sa affidavit kung sino itong top executives ng Paul Technology Company and its subsidiaries. Pero wala nang iba. Kasi si Smartmatic ang nagbigay ng 90,000 vote counting machines and services related to transmission of election results noong 2016 elections. So walang iba. Si Smartmatic yan. Top executives ng Smartmatic. So nagkaroon ng investigasyon ang Homeland Security Investigations ng Department of Homeland Security ng Amerika dahil nga binulgar ng asawa ni Andres Bautista sa NBI na meron siyang tagong yaman. So, of course, sabi ni Bautista, inosente ako dyan. Well, that is his defense. So, sabi niya, hindi siya humingi ng bribe money from Smartmatic or any other entity, but that is his defense. So, tingnan natin kung how his defense will hold. So i-explain lang natin muna itong report ng Rappler tungkol dito. So teka muna kasi maraming ads si Rappler nawawala. Okay. So nawala na tuloy. Wait, I'll just reload it. Okay. So balik tayo rito. Anyway, pa-register naman dito si Rappler. Okay. At any rate, sinabi ng buti meron akong notes. Ayan. Okay. Grabe pala. Ang sabi naman ang depensa naman ng Smartmatic, wala namang kinalaman si Andres Bautista rito kasi nung eleksyon hindi naman siya active doon sa steering committee. Kaya nga, mga kababayan, sabi ko, steering committee parang fiesta Tingnan niyo yung fiesta invitation ninyo, parang mayroon palaging steering committee. So parang fiesta sa COMELEC, yung eleksyon. Fiesta kasi maraming pera. So at any rate, sabi nila, wala namang participation dyan si Bautista. Ang nagsabi naman ito ay si Commissioner Christian Bot Lim. I don't know if Bot na B-O-T o B-O-U-G-H-T. So, si Christian Lim, na siyang chairman ng steering committee at that time. So, sabi niya, hindi naman sumali si Bautista dyan. Kami yan. So, siya. Now, tingnan natin mga kababayan kung nasaan ngayon si Bot Lim. Si Commissioner Lim. Spokesperson po siya ng Smartmatic. Dating commissioner ka ng COMELEC, hindi ka pa pwedeng mabuhay sa panananggol dyan sa mga election cases. Bakit mo kailangan magpaka-spokesperson ng Smartmatic? Bakit ikaw pang kinuha ng Smartmatic? Ano bang purpose dyan? Well, the fact speaks for itself, mga kababayan. Kung kinuha ka ng Smartmatic para gawin kang spokesperson, inagamit ka ng Smartmatic dati. At any rate, sinabi niya na hindi sumali si Bautista at that time, pero natandaan ko nung pumunta dito si Lord Malloch Brown, yung chairman ng Smartmatic, June 2015, palapit na yung eleksyon.
may disqualification si Smartmatic at that time. Na-disqualify si Smartmatic actually. 3 beses na-disqualify si Smartmatic. Pero, nung pumunta dito yung chairman ng Smartmatic na si Lord Malloch Brown, nilift ng COMELEC sa pamumuno ni Andres Bautista, kasama si Christian Lim, tinanggal nila yung disqualification ni Smartmatic. So, nung tinanggal nila yung disqualification ni Smartmatic, tuloy-tuloy na nakuha ni Smartmatic yung $199 million contract. So, anong ibig sabihin nun? Walang kinalaman si Andres Bautista, walang kinalaman si Christian Butlim, kayo yung pumirma para tanggalin yung disqualification ni Smartmatic. 3 beses yun na-disqualify. So, sabi ni Smartmatic, marami namang tao dyan ang kasama sa bidding process. So, hindi namin makukontrol yan. Pero look at what happened by June 2015. Itong mga komisyoner na to sa pamumuno ni Andres Bautista at nandun si Christian Lim, tinanggal nila yung disqualification ni Smartmatic. So tuloy-tuloy. Kaya nga, sinabi ko, I honestly believe, despite the fact na ito yung nangyari ngayon, binulgar ko si Lisa Marcos na nakipag-usap kay Smartmatic bago yung eleksyon sa 2022, dinaya si Bongbong Marcos noong 2016 nitong COMELEC at Smartmatic. So, balik tayo doon sa sinabing vendor sa Taiwan. Hindi pinangalanan. Pero ang pangalan ng vendor na yan ay si Jaltec International Incorporated. Jaltec International Incorporated. Bakit alam ko to? Dahil meron kaming kopya ng kanilang Constancia de Referencia Comercial na pinadala si Jaltec. Nagpadala ng Constancia de Referencia Comercial doon sa Electoral Supreme Court of the Republic of El Salvador na sinabi nila mula pa noong 2013, kliyente na namin si Smartmatic. Kliyente na namin yan. So, 2013 pa. Ang date ng commercial reference ay August 20, 2013. So, malapit ito sa 2016 presidential elections. Kaya ito yung ginamit namin na ebidensya laban kay Smartmatic. Kasi sinasabi ni Smartmatic, kami ang gumagawa ng makina. Hindi kayo ang gumagawa ng makina, si Jaltec International ang gumagawa ng makina. This is an original equipment manufacturer. Contract manufacturer sila. Silang gumagawa ng VCM para kay Smartmatic. Inangkin ni Smartmatic na sila ang gumagawa nun. Kaya ito ang pinalabas namin at that time. Na hindi, kasi merong pag-aamin si Jaltec doon sa Electoral Supreme Court of the Republic of El Salvador na kliyente lang kayo mula pa noong 2015. Mapang-angkin pala. 2003 pala. So ngayon, ayon sa complaint ng Department of Homeland Security, ginamit din ng Smartmatic yung various overseas accounts ng Jaltec para ma-operationalize yung bribery scheme. Yung plano nila na umabot talaga kay Bautista yung pera. So, yung transfer, merong transfer doon, hindi ko na makita dito sa kasi meron ng to register. So, may dumating na $1 milyong sa account ni Bowman na konektado sa account ni Bautista. So, tapos binalik yun. Pero, binalik uli nila through other means. So, imagine, binalik ni Bautista, binalik ulit ni Smartmatic. Kumbaga, pinilit nila. All in all, ang bribery amounted to about $10 million. $10 milyong. So, that's about $500 million. So, hindi tayo magtataka kung ang tagong yaman ay 1 billion. So, kung 1 billion ang tagong yaman, merong $10 million si Smartmatic na suhol kay Andres Bautista. But of course, this is subject to his defense. Yung sinabi niya, hindi ako tumanggap ng bribery or bribe money. So, $10 million. Ang malaking question ngayon, mga kababayan, is this. Saan kukuha? Saan babawiin ni Smartmatic ang $10 million na sinuhol nila? Saan babawiin ni Smartmatic yung $10 million na binayad nila, sinuhol nila kay Andres Bautista? Walang iba kundi sa pagbibenta ng mga elective positions. 50 million yung congressman, 200 million yung senador. So, binibenta nila yan. Matagal ko nang sinasabi, binibenta ng Smartmatic yung eleksyon. Hindi naman nandadaya si Smartmatic for generous purposes, for pure generosity. Pera ang kapalit.
Kaya nga, willing sila. I mean, they will go the great lengths. Imagine, nag-set up ng accounts, US account, ginamit pa yung account ng Jaltec. They will go the great lengths para lang ma-operationalize yung bribery, para umabot yung pera doon. Doon ilagay yung pera. Grabe, no? So, kung makikita mo yung election provider na ganito, nanunuhol sa Commission of Elections, saan babawin yung pera? Money laundering. Doon, sa Pandaraya. Kasi ang Pandaraya ay hindi naman a limousine purpose. Hindi naman siya for generosity, but for money. So, yan ang ano ngayon kay Smartmatic. Okay. What a revelation. Dito tayo. What does this bribery allegation prove? First is the extent of corruption sa Commission on Elections. Matagal ko nang sinasabi. Katuwang ni Smartmatic ang COMELEC sa Pandaraya. Hindi kayang mandaya ni Smartmatic kung walang kakonsyaba na COMELEC. Siyempre. In fact, itong allegation na to will show na COMELEC nga ang kapartner ni Smartmatic sa panunuhol para makuha yung kontrata. You see, ilang kontrata naman nakuha ni Smartmatic mula noong 2010, 2013, 2016, 2019, 2022. No. So that's more than $1 billion. Mahigit $1 billion American dollars nang nakuha ni Smartmatic mula sa ating bansa. Iba sa kontrata na bayad, iba pa yung pagbibenta ng mga posisyon para dayain. Kaya grabe. Now, the other one is that the COMELEC is its partner in crime. Partner in crime sa procurement, partner in crime sa Pandaraya. Pangatlo, the extent of the bribery scheme and the network of Smartmatic to go the great lengths para makuha yung kontrata. Kasi they're not after the kontrata, they're after the cheating kasi mas malaki yung kita dun eh. Walang kapital dun eh. They will just input kung anong gusto nilang boto ilalabas ng kanila. Parang ganito lang yan eh. They are not really after the position sa government. Kasi ano lang yung bonus yung position, yung sasahurin mo doon sa halimbawa, mayor, governor. Bonus lang yun ang ano. They're after the lobbying of projects, yung mga proyekto dahil mas malaki na kinikita nila doon. Same thing dito sa Smartmatic eh. Bukod doon sa kontrata na ibabayad sa Smartmatic, yung service nila, hindi pa kontento doon yung Smartmatic kasi hindi lang yun yung bayad ng service nila kundi mas malaki ang kita pala nila doon sa pagbebenta nung yung boto. Grabe, no? Nilang makina. That's the extent. Siyempre kakagatin ng mga tumatakbong opisyalis yan, lalong-lalo na kung meron silang pera kasi babawiin din naman nila pag sila'y nanalo yan. Bribery, scheme and network of Smartmatic. Pang-apat, to bribe is to steal. Diba? To bribe is to steal. Bakit kailangan mo manuhol sa mga opisyal ng COMELEC para makuha mo yung kontrata? Which is unfair to the other bidders. Kaya nga walang nananalang iba eh. Kung tituusin natin, halos lahat na practically all the contracts sa COMELEC mula pa noong 2010 hanggang 2022. Bakit kanila. Smartmatic lang? And with the blessing of Lisa Marcos, ibibigay na naman yan ngayong 2025. 2020. Kaya nga, pinalabas ko yung impormasyon na yan. Yung pag-aamin ni Lisa Marcos na nag-usap sila ng may-ari ng Smartmatic. Kasama niya 2 technical guys. In the hope na matigil na tong kalakaran na to. This case proves na hindi malinis si Smartmatic. At the very least, this case proves na hindi malinis si Smartmatic. Sabi ko na, to bribe is to steal. Nanakawin mo yung kontrata to the detriment of the other bidders. But more importantly, ang publiko ang biktima. Tayong lahat, ikaw at ako. So, balik tayo dito sa hindi ko tatapusin to na hindi ko i-discuss uli yung revelation ko. Sa mga Marcos loyalists, wala naman tayong personal na hidwaan. But I want you to open your eyes. Hindi Santos si Ferdinand Marcos Jr., hindi Santos si Lisa Marcos. In fact, pang-siyam na araw na ngayon na binulgar natin to. Sumagot ba si Lisa Marcos? Kumbaga, natapos na ang nobena. 9 na araw na nobena. Natapos na. Pero hindi tayo sinagot ni Poong Lisa. What does it mean?
Bakit? Mahirap pang sagutin ang paratang ko sa kanila. Ang simpleng sinabi ko, inamin mo, Lisa Marcos, na magmi-meeting ka at ang may-ari ng Smartmatic. And I found out na si Roger Piñate, Alejandro Martinez ito. And then kasama mo, 2 technical guys, pero hindi ako pwede. Kasi sobrang galit nila sa akin, which is true. Totoo yun, sobrang galit nila. In fact, nahantong sa kamatayan ni Richard Santillan. Tinorture, pinatay. So totoo yung sinabi niya. Now ngayon, anong mahirap dyan para sagutin o itago na lang ninyo? You cannot hide the truth because the smoke is out there. Where there's smoke, there's fire. Sagutin nyo. Okay. Para magkaalaman tayong lahat. Ako handa akong humarap kay Lisa Marcos o sino mang opisyal na gusto niyang papasagutin sa akin. Pero yun nga, inuulit ko, natapos na ang 9 na araw ng nobina. 9 na araw ngayon. Hindi pa sumagot si Poong Lisa. Hindi sasagot yun. Mga kababayan, simple lang. Pag walang sagot, totoo ang sinasabi ng nagparatang. Kasi, kung may sagot ka at hindi totoo, edi you took the first opportunity to debunk me. Mag-isip tayo. Isipin natin. Lahat naman tayo naniwala din kay Marcos. Ako naniwala din ako sa kanya eh. But then, yung nakita ko, and how they treated me, imagine, kasama ko silang kumakain dinner sa bahay nila for 6 years. Dinuhos ko yung tulong ko sa kanila. May nagtanong nga sa akin, ba't hindi ka kumalas nung alam mo nang binenta ka? Because I have a promise to them. I will be there until the end of election day. And I'm not going to renege on that promise. At least to me, on my part, tinupad ko lahat ng pinangako ko sa kanila. Pero anong ginanti nila sa akin? Katraidoran. Kung nagawa nila yan sa akin, paano na lang kaya kayo na hindi nila kilala? Exactly. Isipin nyo. Attorney Vic I'm Rodriguez. waiting for Lisa Marcos to answer. Hindi pwedeng magtago kayo. Hindi pwedeng i-ignore ninyo because that's a fact. And it's out there. Legal yung document na pinirmahan ko. Hindi ako nagsisinungaling. And then going back to Smartmatic, eto ngayon. Hindi pwede si Smartmatic na hindi niya makuha yung kontrata sa 2025. Kasi yung kontrata sa 2025 ay mas malaki. Halos $350 million. Nako. Mas malaki yung kontrata nito. At pag nakuha nila ito, garantisadong sila pa rin sa 2028. Kasi sasabihin na naman ni Comelec, nabili na natin, naarkila na natin yung makina eh. Gagamitin ulit natin. Then sa susunod na lang natin sayang. That's a lame excuse. Kaya this is now or never. Tutulan natin ang Smartmatic. Kasi makikita mo talaga, ang Smartmatic ay isang sindikato. Yung pag-set up ng bank accounts, ng kanilang US accounts, and then gamit pa yung bank account ni Chartec na hindi naman sa kanila. Vendor lang nila, pero ginamit nila para ma-operationalize yung bribery scheme. At maaabot yung pera kay Andres Bautista. Anong kalakaran yan? Sino ba gumagawa niyan? Sindikato. So, plain and simple, si Smartmatic ay isang sindikato. Pinaglalaruan ang buhay at kinabukasan ng bawat Pilipino. Hindi lang sa kontrata, kundi sa eleksyon mismo. So kung dito, itong gawain ito, hindi ito gawain ng santo, hindi ito gawain ng Diyos, ito gawain ng demonyo. So in short, si Smartmatic ay demonyo. Demonyo in our means that we have to expel by all means. So, finally, kung sino man ang nakikipagkuntsaba sa Smartmatic, ay walang karapatan na magsilbi sa bayan. Simple lang yan. Kung sino ang nakikipagkuntsaba sa Smartmatic, ay hindi karapat-dapat magsilbi sa bayan. Because ang pakikipagkuntsaba kay Smartmatic ay isang kataksilan pag-traidor sa bayan. So I leave it to Bongbong Marcos and Lisa Marcos. Not all is lost. As tulad ng sinabi ko kay Hubert, yung Senior Deputy Executive Secretary, at kay Ivan Uy, DICT Secretary, yung tinanong nila ako, ano bang gusto mo kapalit para sa iyong katahimikan? Tatahimik ka, ano bang gusto mo? Because hindi na ako tumanggap ng posisyon nila. May dala-dala pa silang listahan. Pinapipili pa ako doon sa listahan ng mga bakanting posisyon. Para lang ako tumahimik. Sabi ko hindi. Ang taahingin ko kay Bongbong Marcos, ilaglag mo si Smartmatic once and for all.
And then si Comelec, i-blacklist si Smartmatic. Quits na tayo. Hindi nyo na ako marinig, hindi nyo na ako makita. Yun lang ang hihingin ko sa inyo. The next meeting, hindi pwede. So, hindi gagawin ni Bongbong Marcos. But then, not all is lost. There's still a chance. Pag pinakita po ninyo sa bayan na kaya nyong ilaglag si Smartmatic, bibilib ako sa inyo. Siguro mas marami pang Pilipinong bibilib sa inyo. Dahil, ang nakikipagkonsaba sa Smartmatic, nagawa ng demonyo na isang sindikato ay isang kataksilan sa bayan. So prove to us all na hindi kayo taksil sa bayan. Prove to us all that you are a genuine leader, not a simple, self-serving politician. So mga kababayan, hanggang dito lang po. Sa susunod, kung meron na namang balita tungkol dito kay Smartmatic, but I will keep talking about kay Lisa, yung meeting po niya kay Smartmatic because you have the right to know. Ulitin ko, natapos na po ang 9 na araw na nobina. Hindi pa tayo sinagot ni Poong Lisa.